Now, ayaw ko nang magdagdag pa talaga ng marami dun sa sinabi ko na dun sa statement ko, no? Kasi hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. Alam Opo, mo, okey. ako'y naging profesor ng batas at napakatagal ko na nagpa-practice since 1990, no? So this is now my 25th year in practice, no? At ako naman talaga sa mulat mula dahil ako'y hindi lang ordinaryong abogado, kundi nagtuturo rin sa Pilipinas at sa ibang bansa ng daigdig, I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. So aaminin ko na nung ako'y pinapunta rito ni VP Sara, ang inaasahan ko ay maging miyembro ako ng legal team. Pero may mga pangyayari nga gaya nung pagbabanta na ikakansela ang aking passport na naging dahilan na kinailangan ko munang unahin yung aking personal na seguridad dito, no? Dahil alam naman natin ang nais talaga ng Marcos administration ay gurgurin, no? At ito talaga ay parang naging sagabal, no? Para pagbigay ng tulong legal kay Tatay Digong. So nagtataka lang ako bakit ngayon parang akong sinisisi na yung mga paghihimasok ko daw magiging dahilan para magkaroon ng aberya sa depensa ni Tatay Digong. Ang sabi ko naman, ang aking posisyon naman dyan, ni minsan din naman ako naghimasok, no? In fact, hindi naman ako binibigyan ng pagkakataong maghimasok at hindi rin naman ako nagtatangka ng maghimasok. Pag sinabi po kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko, no? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Now, may tatlo lang akong pagkakataon na naaalala na ako'y nagsalita, no? Unang-una, yung statement of fact lang. Statement of fact lang, walang komentaryo, hindi naman nila makakailayan, no? Na umabot ng 50 araw na nakakulong na si Tatay Digong bago maghain ng isang motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Ano lang yon? Paktual lang yon. Bago nga nakapaghain ng ganyang motion to dismiss based on lack of jurisdiction, kumuha pa ng isang associate counsel na magaling naman. Kakilala ko yon, no? Si Professor Jacobs. At puring-puri ko naman yung choice ni Professor Jacobs kasi akademiko, so alam niya yung teorya talaga, no? Kung paano depensahan ng mga tao dito sa ICC. Ang pangalawang pagkakataon na, inanunsyo kasi ni VP Sara yung domestic legal remedy dun sa kanyang briefing matapos niya makipagpulong kay Tatay Digong. At ang sinabi niya, inaprubahan na ni PRRD yung domestic legal remedy na minungkahi ko. So, tinanong ako, ano ba yan? Napakahirap namang tumanggi sa ganyang katanungan dahil ang galing naman kay VP Sara yung kumpirmasyon na pumayag si Tatay Digong. So inexplain ko kung ano yung teorya na ang karapatang pantao ay obligasyon ng Estado, mga Estado kasama ng Netherlands na protektahan at itaguyod, no? At kasama na dyan yung karapatan to due process ni Tatay Digong nang nalabag nung siya nga ay kidnap papunta ng Tahe. At ang pangatlong pagkakataon na ay nagsalita ako kasi sinabi nga ni Kaufman na crazy scheme doon sa kanyang interview kay Alvin yung aming scheme, no? So sinabi ko, inulit ko lang, no, na hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit kay Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. Habang ang remedyo ng ICC ay patuloy na nakabinbin. Kasi hindi nga tayo naghihimasok dyan, hindi natin pinakikialaman yan. Marami tayong mga katanungan, hindi nga natin isinasa publiko na yan. Pero, bagamat hindi natin isinasa publiko yan, yan ay tinatanong ng taong bayan mismo. Na miski hindi abogado ay nagtatanong, no? Hinahayaan ko na yung taong bayan magtanong, no? So hanggang dyan lang yung aking, kung matatawag mong paghihimasok, no? Ang pinaghihimasukan ko, hindi kaso sa ICC mismo. Ito ay iba pang legal remedy. Kasi nga, unethical na makisawsaw ako dun sa kaso na hinahawakan na ni Kaufman. At I'm very, very clear about that, no? At ang hindi ko lang siyempre inaagrihan, itong alternative remedy na minumungkahi ko, ito raw ay dahilan para magkaroon na aberya dahil ang pagka-release kay Tatay Digong kinakailangan ng kooperasyon ng Netherlands. Hindi ko po maintindihan yan kasi ang desisyon naman kung makakalaya si Tatay Digong ay gagawin talaga ng mga West ng ICC. Nga magtagumpay itong domestic legal remedy, problema ng Netherlands kung paano niya mapapatupad yung desisyon ng hukuman niya. Sinasabi ko lang siguro mahirap na ignorin ng ICC yung desisyon ng gobyerno na nag-host sa hukuman mismo, no? So parang bahala na sila dyan. Basta ang importante sa akin magkaroon ng deklarasyon na nalabag ang karapatan ni Tatay Digong. Yun lang naman, no? At I will not say anything beyond that kasi yung mga hindi masamang sinasabi sa mga kapwa-abogado. Ano na ako, no? I'm on my 35th, hindi pala 25th, 35th year of practice kasi 1991 ako nagsimula ng practice ko. This is not just a practice in the Philippines but also in the international arena, no? And
And sabi ko nga, I really adhere to the highest ethical standards. So siguro iba lang yung standards namin ni Attorney Kaufman na sa kanyang jurisdiction, okay lang na magbitaw ng ganung mga salita. Pero sa Pilipinas kasi, iba, mas mataas yung ating ethical standards at hindi natin pinapayagan yung mga ganyang salita laban sa kapwa-abogado. Yung unang interview kasi, pwede mong sagutin or pwede ring hindi. Which is yung kasama sa vlog ko na binanggit kasi ni Kaufman sa kanyang interview na 100% mapapauwi ang Pangulong Duterte kung makipag-sit down siya o imbitahin siya ni Marcos Jr. Can you comment on that? Well, I stand corrected. Yan pala yung pang-apat na beses na nagsalita ako. Pero hindi ko siya in-address as a matter of legal strategy. Tinanong ko lang, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba makikiusap si Tatay Digong para siya ay makalaya sa dahig? At sinagot ko yan. So I stand corrected. 4 na beses pala ako nagsalita. Nag-react ako dun sa sinabi niya na 100% mapapalaya si Tatay Digong kung iimbitahin siya ni Marcos Jr. at sasabihin niya kung bakit dapat bakit dapat siyang payagan na umuwi nga si Tatay Digong. At ang sabi ko bilang dating tagapagsalita at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga Marcos. Dahil sa mulat-mula, ayaw niya sa mga Marcoses. Di ba? Nagsimula nga siya ng political career niya. Naging OIC Vice Mayor siya. Sumama siya dun sa Aus Marcos Movement noong 1986 kasama ang kanyang nanay. Kaya siya naging OIC. Pagkatapos niyan ay pinayagan nga niyang ilibing si dating Presidente Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, pero hanggang dun lang ang kanyang ginawang tulong sa mga Marcoses. At nung kampanya, talaga namang tinutulan niya ang pagtakbo ni Inday Sara kasama si Marcos Jr. Tinawag niyang weak leader ang Marcos Jr. At later on, nung linunsad ang maisog, tinawag na nga niya na si Marcos Jr. ay bangag. No? So, sa ganyang konteksto, parang ang aking palagay lang, hindi papayag si Tatay Digong na makiusap sa mga Marcos. At alam din natin ang mga pangyayari na si Marcos ang nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At yan naman ay paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara. So kung yan ay uulitin ko, bakit siya masasaktan? Kapag nanggaling kay VP Sara na sariling anak ni Tatay Digong, di siya nasasaktan. Pero pag ako nagsalita, masasaktan siya. Hindi naman ata tama yun, no? Dahil yan naman ay katotohanan na alam ng lahat ng Pilipino at ang nababahala lang ako kung hindi talaga naintindihan ang papel ng mga Marcos sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig, anong depensa ang ilalabas natin doon? Paulit-ulit na ngang sinasabi ni Inday Sara yan na talagang nakipagsabuatan lang ang mga Marcos at sa ICC para nga mawala yung problema ng mga Marcos sa Pilipinas. At yan nga si Tatay Digong. Well, ako naman, no, ihiwalay po natin yung issue ni Tatay Digong at saka yung kanyang pagkakakulong kung ano mang issue na meron tayo sa isa't isa. Kasi kung nagpapansin mo, no, yung isang nagagalit sa iyo dahil sa mga birada mo sa Alputera, ginagamit ngayon yung kanyang periodiko, yung kanyang tabloid para talagang tirahin ako. No? Pero sa akin, well, okay lang yan kasi yung tao namang yun, kahit papano, napaglikuran ko naman yan. Yan naman ay dinala ko yung kaso niya sa laban sa WAD Committee sa Korte Suprema dahil naniniwala ako sa karehaan ng malayang pamamahayag. At syempre, hindi rin ako tututol dun sa mga paggamit ng kanyang tabloid para tirahin ako, no? Dahil karapatan niya yan. Pero sana, ilagay nila sa tamang perspektibo. Ang pinag-uusapan natin dito, kalayaan ni Tatay Digong. Maraming nagdanais na makalaya si Tatay Digong, kaya nga nag-iisip ng iba-iba pang mga paraan habang wala pang resulta dun sa inaatupag ni Kaufman.